so many questions but the answers are so few. Kasi nga maraming tanong mga ka-okra natin sa ating Q&A special today. So you ask and we will answer. Sa ating special kwento ng episode sa Siligang sa Gabi. Pero bago yan, pakinggan natin ang ating ka-okra of the week. Maayong adlaw mga ka-okra! Kini si Shimron Suarez, gikan sa Queen City of the South, Cebu. And I love Siligang sa Gabi, the podcast. Uy, si Shimron! Click the follow button and the notification bell para updated ka kapag may bago tayong upload. Hello, ka-okras all over the world! Welcome to episode 236 of Siligang sa Gabi, the podcast. Ako po ang inyong Jed Serena, si Jed. Nilalamig-lamig dito all the way from New Zealand. Yes. Winter is here, kaya lamig-lamigan na kami dito down under. At kasama natin ang ating Eat Girl na kumakain ng adobo, kani-kanina lamang, si Isha. Adobo pala ulam mo. Yes. At syempre kasama rin natin ang ating master storyteller na on a manhunt. On a manhunt? Para sa isang lalaki. Ay, gigit ba natin? Hindi natin mapakita kung sino. Pero baka matulungan tayo ng mga ka-okra. If may connection kayo sa Gyud dyan sa UP, may lang kami access sa isang CCTV doon. Hindi, may picture naman na tayo eh. Hindi, tsaka nakahanap doon sa mga nag-iihaw sa Cebu. Di ba mga ka-okra? Malay mo matulungan ka nila. Sasabihin mo lang ka ng ospital. Charot. I-DM na lang namin kayo sa chat group. Nako, baka sila yan. If tingin nyo makakatulong kayo, baka maahas. Baka mas sneaky ka. Kaya gatekeep eh. Wag na muna. Ang dami pa namang sneaky dun sa chat group. Marami mga Nako, kilala ko yung mga sneaky sir na dyan sa chat group. Ayoko mag-name ng names. Oo, ayoko rin. Baka, joke lang. Joke. Pero yan, nasa manhunt siya, operation siya ngayon. Kailangan niya makita itong lalaking ito ng buhay. Ng buhay! Kasi nga, meron siyang pakay. Ang pakay niya ay kagatinamang ngipin. Kagatinamang ngipin. Basta kung sino ka man, alam ko same tayo ng wallet. Alam ko same tayo ng wallet. Ito na naman pa mga Delulu days are coming. Delulu na naman. Sabi ko, oh my God, malis kayo ng wallet. Oh my God. Delulu days are coming, mga beshi. Pero yan nga, hello sa mga nakikinig sa atin sa all the way sa Gyud. Yung mga nakikinig sa atin sa Gyud Bomber. Nakikinig sila doon. UP. Hi sa inyo dyan sa mga taga-UP. Hello sa inyo. At sa mga nakikinig sa atin sa Spotify, nanonood sa YouTube at sa Patreon. Hello sa inyong lahat. At syempre, umpisa na ng year 5 natin at tuloy-tuloy na ang journey to a million downloads. Kaya naman keep on sharing the pod and stream our episodes Siligang Express on Monday 7 a.m. and Siligang sa Gabi main episodes every Wednesday 12 noon wherever you get your podcast. Ngayong episode na ito, puro tanungan lang tayo ng mga questions from our ka-okras kasi we asked them kung meron ba silang mga kwentanong na gustong itanong sa atin. Sa mga hindi nakakaalam ay mga hindi members pa sa Patreon. Ang kwentanong ay isang exclusive segment for Patreon members pero binibigay natin sa kanila tong episode na to as a teaser kasi baka gusto nila mag-Patreon sa future, diba? So, bibigyan namin kayo ng sneak peek. Ang kwentanong kasi ay mga random questions, minsan light, minsan sakto lang, minsan mabibigat na questions sa sinasagot namin sa bawat episode at mga Patreon members ang nakakarinig niyan. So ngayon, sisimulan natin ang mga questions simula sa pinaka easy and light questions palalim ng palalim hanggang sa kwentanong sa Patreon. Okay? So yan ang may ganong arrangement ng mga questions. Kaya salamat sa lahat na nag-send ng mga questions nila. Okay? So kung may enjoy nyo itong episode na to, welcome kayong pumunta sa patreon.com/siligangsagabi para mapanood nyo lahat ng kwentanong episodes na nasa Patreon. Okay, but simulan na natin sa pinaka-light na question. Ito ang question from David on Instagram. Sinend niya to sa Instagram. Sabi niya, what's your dream course or college degree when you were still little?
Paano si Mike? Hindi naman naging big. Hindi naman Ay, naging big. grabe. Charing. Savage. So up until now? Up until now. Yung pa rin yung sa'yo. Sabi niya, did you pursue it? So, yung bang course niyo ng college pinursue? Actually, na-brush natin tong topic na to ng isang beses. Parang napag-usapan natin either yung mga dream jobs before. Pero medyo malayo na yun kasi double-digit episodes pa yun eh. So, kung gusto nyo balikan yun, go. Pero ito, quick answers. Nung bata pa kayo hindi yung dream ng nanay nyo para sa inyo. Yung dream mo talaga yung maging yung bata ka. Kasi ang dream ko talaga maging doktor. Nung bata ako I want to be a doctor. Pero yun nga, sinabihan nga kami ng parents namin na baka hindi nila kaya magpa-doktor. So, hindi ko na tinuloy yung pagiging doktor. So, hindi naman nangyari. Yun yung nung bata ako. Tapos nag-evolve na lang siya na gusto ko maging CEO. Kaya napunta ako sa business course. Okay. Speaking of doctor, nananawagan po ako sa mga ospital. Sabi mo na kasi yung actual hospital. Sabi mo sa hospital. Para man-narrow down. Kainis naman basta yung mga kasama niya, kumain sila sa Gyud nung Tuesday, June 10, 7 p.m. onwards. Big group po ito. Tapos yung mga group na ito ay taga-Veterans Memorial sa QC. Medical Center sa QC. VMMC. Baka naman naalala nyo kami. Sa East Ave diba? Sa East Ave, yung VMMC. Wait, paano kung listener pala siya? Paano kung hindi? Paano kung listener? Oh. Eh di, 0917-86. Binigay number. Huy, grabe naman sobrang siya. Sobrang hard to get mo, no? Napaproud ako sa'yo. Kaya ako Binigay number. So yun. Anyway. Instead na mga doktor ang pinag-uusapan, ang dream, mo, course mo nung bata ka? Ako nung bata ako, for a time, di ba sinabi ko rin naalala ko na, sinabi ko sa previous episode na gusto ko maging police dati nung bata pa ako. Mga 6 or 7 years old ako noon. Ang sinabi mo dati, gusto mo maging parang parang public servant, parang mayor, ganun, or barangay captain. Nung malaki na siya niyan. Oo, nung hindi ko alam yung parang pero police nung 6 years old, 7, ko pag tinatanong ko, anong gusto kong paglaki, magiging police, ganyan. Kasi yung mga father side ko, very ganun yung line of track. Nila. Police. Pero, parang nung high school to, anong bata pa? Siyempre, high school na lang naman natin nalalaman kung anong gusto nating course, diba? Parang gusto kong mag-tourism, yung mga ganun. Kasi nandun yung parang mga maganda, gwapo, FA, mga pang... Natuloy ba? Natuloy? Hindi matangkad. Hindi rin gwapo. Hindi rin gwapo. Uy, grabe ka naman hindi gwapo. Wala. So, hindi nag-qualify. So, sobrang dami yung nagsasabi. Ulit ko. Ang sabi nagsasabi na glowing ka daw saka fresh ka daw sa Patreon. Grabe naman kayo. Yes. Wow. Inhaler. Inhaler. Grabe kayo doon. Mali-mali mga pa. Di ba yung ano ba yung tiger bomb ginagawa niya? Sunscreen, mga ganun yung yun. Mali. So, Kim Kardashian na yung lips ko, no? Dahil sa, Namaga. Ikaw, Ish, ano yung dream mo? Nabanggit mo dati na gusto mo maging doktor na medyo matanda ka na. Pero nung bata ka, ano yung gusto mo? Nung bata ako, in all honesty, nung high school lang talaga ako nagkaroon ng idea na kailangan mong may course ka sa college. Promise. As in, sa bagay. Ewan ko, tanungin ko nga, Ninang, Mami, may nasasabi ba ako nung bata ako kung anong gusto ko paglaki? Kasi talaga, hindi mo walang maalala. Walang maalala. Alam ko lang nitong high school na ako. Grabe, bata ka pa lang, di mo na maalala. Hindi. So, yung wala ka na maalala. Bata ka pa lang. So, hindi mo na talaga sa edad yung pang makalimutin. No? Nung high school ako, super sure na ako nung sinabi na, ganito pag college exam, ganito kailangan mo ng course. Sabi ko, okay. Tapos nung nakita ko yung listahan, sure na ako nung nabasa ko yung advert na yun talaga yung gusto ko. Okay. So something creative talaga. Oo. So ikaw, compared sa amin ni Mike, hindi mo, ikaw lang ang nakapag-pursue nung talagang gusto mo, nung nagkamuwang ka. Ay, oo. Kami kasi ni Mike hindi naman, ako hindi nag-doktor, si Mike hindi naging police, diba? So, actually ako nung parang enrollment na, doon ko lang nagustuhan na mag-marketing na lang ako. Talaga? Nakatawa, diba? Kasi nakapila ako sa advert doon sa PUP. Oh diba? My God. PUP ako for a time. Demo, advert ka na parang dapat. nakapila ako sa advert. Tapos,
biglang, sabi ko, may iksi yung pila sa marketing. Mag-marketing na lang kaya ako. Ganun. Yun ang basi. Ganun, baby. Uy, alam mo ako, by chance lang din ako nun. Although, nung college kasi ako, alam ko naman na parang nasa mas creative side talaga yung mga hilig ko. Dahil ayoko mag-accountancy, nag-marketing ako. Yun yung, kasi nga pinipilit, parang gusto ng parents ko na mag-accountancy. Ako tapos CPA lawyer ako, ganyan. So, ayoko. Yes. Kasi nga bulok ako sa numbers talaga. So, biglang sabi ko, may escape code papuntang marketing. So, marketing yung pinili ko major. Kaya medyo ako din, similar basta yung natin. sabi din ni Mama, any business course. Sige, kunin mo any business course. Okay. So, yung marketing, Jed, parang tama nga sa pagkakaalala ko, ang understanding ko, pag marketing management ka, wala ka masyadong math. Hindi totoo, di ba? Ngayon, mga KPIs natin puro number. Puro analytics, puro data, ganyan. Pero dati kasi hindi ka naman ganun eh. Ngayon na lang naging ganyan yung labanan. Nung naging digital na, di ba? Na lahat ng KPIs mo, numbers, ganyan. Dati naman sales lang, tsaka awareness, mga ganun-ganun lang. So, anyway. Okay. Sana nasagot namin ang question mo, David. So, yan. Ngayon pupunta tayo sa ating question number 2 from Jay. On Instagram din ito. Ito sabi niya, kung magkaka-superhero power kayong tatlo, anong klaseng power ito at saan mo gagamitin? Alam mo, parang nasagot rin natin yan sa isang... Yes. Meron tayong episode about superpowers and superheroes. Parang episode 87 yan. So, kasi kakasiligang express lang yun. Pero ito, ang sinabi sa atin doon, yung gusto ni Mike maging Lastic Man, di ba mga ganun yung gusto niya? Oh my God, ito yung hip. Yun. Yung pinag-usapan natin yung Darna episodes. Yung muntik tayo, yung nagkaroon tayo maraming basher sa TikTok. Hindi na yung Jezebel ata. Yes. Yung tatakpan na lang. Ako si Tiny Tony, tapos tatakpan ko yung nipples mo, di ba? Tapos biglang lalaki si Jed. Yes. Tsaka yung inaano natin nga yung Darna na yung parang nagko-comment tayo about the Darna sa ABS, tsaka Darna sa GMA. Yung may Marian Rivera na, hoy bakla! Gumagano. Tapos tawa tayo. Kaya nagka-basher tayo sa TikTok niya. Ay, sorry naman. Pero, para sagutin in a fun way yung question ni Jay, pinihit ko ng konti. Meron tayong would you rather questions. Okay? Na superhero related. Superhero powers related pa rin siya. Okay. So ito ang would you rather. Itatanong natin kay Mike. Would me rather. Would you? Ikaw. Would me. Would me. Would I? Hindi ba yung would I? Would me rather. It's me. It's not I, Jed. It's me. But it's not I. Nakakaloka. Would you rather? Kasi nabanggit mo gusto mo maging si Lastic Man para lahat humahaba, di ba? Yun yung gusto correct. Okay na. Ito. Would you rather be like Lastic Man, stretchable, as in only stretch kahit gano'n kahaba, pero pinky finger mo lang ang humahaba? Ano ba yan? Or have an X-ray vision pero gumagana lang sa mga take-out bags ng Jollibee. Or any fast food, Jollibee lang. Jollibee lang. Oo. Tuwing nakakita ka lang ng supot ng Jollibee, doon lang gumagana yung X-ray vision mo. Ganun. Sige na nga. Doon na lang sa X-ray vision na may Jollibee. Ayaw ba yung pinky finger mo? Hindi. Kasi ang pangit naman tignan nung Jade, nung haba ng pinky ko. Makakalabit mo yung wallet nung nasa Gyud, tapos makikita mo yung mga details ni ayaw mo ng ganun. Pwedeng hindi na lang pinky yung mahaba. Iba na lang. Anong gusto? Sige. Sige, anong gusto mong pahabain? Buhok na lang. Buhok. Saan? Buhok saan? Oh my God. Buhok sa ilong. Buhok sa ilong. Dito meron kong waterfalls. Quindura. Yung mga paa na ipis. Yung may pangalan. So X-ray vision pang Jollibee bags, yun na sa'yo. Kasi baka matakot sa akin pag nalaman niya, haba naman ng pinky mo. Haba ng pinky mo. Hindi, pwede mo palitin yun eh. Hahaba lang siya pag kailangan mo siyang pahabain. May control ka. Hindi ako makakakontrol. Baka iba yung kalabitin ko. Sige. Okay. So Jollibee bags X-ray vision. Doon tayo sa safe. Feeling ko ito gusto mo rin magka-powers nito. Pero ito para kay Isha. Ito. Isha, would you rather have powers to teleport pero laging ang portal mo ay MMDA urinals? Ano ba yan? Yung pwede ka mag-teleport pero tuwing doon ka babalik papasok. doon ka lalabas, doon ka papasok. Laging doon ang wala kang choice. Regardless kung saan nakalagay yung yes. Unit, pwede kang pumunta ng Japan, pwede kang pumunta ng Japan pero lagi ang balik mo urinal sa EDSA. Laging ganun yung... may tao doon?
yun nga yung nakita point. kami. Oo, yes. Magkita kayo. Sige. Or, gusto mo ba na maging invisible ka for a duration na hindi mo alam, pero pagbabalik ka, hubot-hubad ka na. Ay, Pag nakita ka, hubot-hubad ka na. Gano'n. Ano ang pipili? Parang angel, lobo. Gano'n. Yung pagka-transform mo sa tao. Sa ikakabuti ng mga taong bayan at baka may magulat silang may hubad na tumatakbo. Doon na lang ako sa teleport na at least kahit pa paano. Sobrang practical nun. Bawa, late na ako sa ganitong lugar. Tapos may malapit na doon. Hoy, urinal, ibig sabihin walang toilet dun ha. As in, nakatayo lang iihi. Urinal. As in, urinal ng lalaki. Pero maiihian ba ako? Hindi. Wala kang ihian. Pang lalaki lang yun. Yung hindi, mga nakatayong urinal. Maiihian. Mababasa ba ako nung Hindi naman. Pero masikip kayo pagdating mo dun. Pag may tao, ay, biglang... Tsaka hindi mo alam kung sa harap o sa likod ka darating. Doon pa rin ako. Pero nakasuot, bago ko gawin yung pag-teleport, may suot na ako na alam ko na pagkadating ko doon, tatanggalin ko lang. Kaysa yung invisible ako na hindi ko alam yung timelines, tapos bigla pa ako nakahubad. Ba't pa nilagyan ng hubad? Ano ba to? Siyempre, ganun nga kasi yung mga super... Di ba si Angel Locsin ganun sa Lobo? Yung pagka-transform niya yung tao, hubot-hubad siya. Tapos kailangan siyang lagyan lagi ni Piolo ng mga jacket, ganun. Hindi naman ako Angel Locsin. So, bakit si Incredible Hulk yung shorts niya hindi napupunit? Oo nga. Imposibleng ganun ka-stretchable yung shorts. Hindi kasi. Parang may gusto kang palabasin. Imagine mo kasi yung damit niya napunit. Pero yung... super stretch. Maong pa yun maong pa ha. Kasi ano tawag na sa mga materials sa Uniqlo? Yung parang hindi na sa napupunit na... Super airism, ganyan. Oo, airism. Ganun kasi. Tigilan ako. Pero parang gusto ni Mike yung powers na sa urinal magte-teleport. Parang gusto niya baka lagi akong late. Mali. Tumambay pala. Ito sa akin. Ito, have the ability to have a clone pero mas fresh, mas gwapo, mas maganda kaysa sa akin yung clone ko. As in, siya, gawa ng Diyos talaga na ibang level, ganyan. Or makikita ko ang future pero 5 seconds in advance lang at a time. Ang ganda naman ng choices mo. Pero nakahubad ka after. Hindi, pero walang pag binili mo yun, bigla ka naging hubad. Walang ganun. Kasi daya. Siyempre, sino ba nagsulat? Di ba ako? Siyempre yung maganda sa akin. Maganda siguro 5 seconds, 5 minutes. 5 seconds. 5 seconds lang in the future ang makikita ko. So at least malalaman kung yes or no ang sagot niya. Yung mabibilis na decision, di ba? Makikita ko. Okay. Di ba? Makikita ko agad kung i-remand ba yung mga constitutional... Pero 5 seconds lang. Ang untang lang. Malalaman niya namin in a while. Sisigaw ko sa Senate. Sabihin ko, ayaw nila yun. Ganun. I-remand niya, Jesus ko na. Or gaganin ko sa Nerissa. Sisingin Marcos. Gaganin ako. 5 seconds lang to. Oo, correct. Diba? O power. Ganun yung power ng mga superheroes. Okay. Attend ako ng mga hearing, ganun. Hindi nila na pogos. Ganun. Diba? Oh, perfect. Sasabihin niya yung holy, Holy Spirit daw ang siya. Holy Spirit. Nakakatawa yung sasabihin niya, Holy Spirit. Nakakatawa yung sa internet, mga memes. Sabi, mukhang hindi Holy Spirit yung nagagay sa'yo. Parang holy shit. Holy shit. Nakakaloka. Guided by the Holy Spirit. Holy Spirit! Tigilan mo. Kay Sakino. Holy Spirit ka, God! Salamat, JC, yung question. Sana nasagot namin ang question mo from Instagram. Sagot ba? Ito naman, ang question number 3 from Lee. Instagram din to. Ito perang medyo medyo palalim na ng palalim. Sabi niya, ano ang bagay na dati mong kinaiinisan pero ngayon ay natutunan mo ng pahalagahan? Hirap naman, Chong. Naiinis ako noon kapag iniiwan ako ng parents ko sa grandparents ko. Tapos, ang gagawin lang nila, magbasa ng dyaryo, tapos ako nakaupo lang. Naiinis ako. Pero ngayon, nagugustuhan ko yun kapag nakikita ko lang si Ngayon, in this case, si Mama lang.
Tsaka Kahit na-enjoy mo yung company ng grandparents mo talaga, no? In fairness. Siguro kasi dahil ngayon may cellphone, so naaaliw ko rin yung sarili ko kahit kasama ko sila. Kasi nung talaga, nakaupo lang talaga ako. Oo, bago talaga. Bawal gumalaw. Tapos nagpabasa lang si Jari. Sabi ko, ano ba to? Correct. Yun, noon, ayoko Okay. boring. Ako dati, medyo ako talaga, yung parang, hindi naman naiinis, pero parang grabe yung tinetest ang patience ko dun sa mga pangaral ng ate ko dati sa bahay. Yung mga, pakipulot ang mga buhok sa banyo, pakiganyan, as in nagpo-post-it siya ng mga kung ano-ano. As in ganun kasi yung sister ko, yung panganay. Yung mga, basta para siyang parang kahit na nag-apartment kami sa Manila, siya talaga yung kitty post-it sa mga housemate namin na hugasan to pagkatapos, punasan ng lababo after. Yung mga ganun bang maliliit na bagay. Inis ako doon dati. Pero ngayon nare-realize ko, ako na yun ngayon. Na-adapt ko talaga. Nung pag tumanda ka, ayaw mo na ng maruduming lugar, ganun. Ayaw mo na ng makalat na space. Nagsimula ito ng pandemic Parang natuto ko na maglinis talaga after me, ganyan. Late na, pero parang dun ko siya talaga nakita na, ako na yung ate ko, ganyan. nung nakiki-flat na, di ba nagpa-flat ako dito dati na 6 kami. So parang doon ako nagsasabi, nagpo-post-it din ako na please wash after. Mga ganun. Kasi sabi ko lang sa kanya, huy, ako na ikaw ngayon. Ganun sa kanya. Kasi nga parang gets ko na siya. Gets. So, ngayon pinapahalagaan ko na yung cleanliness ng mga bagay-bagay. Ganon. Ikaw, Mike, ano sa'yo? Kimchi, ganun. Ayoko lang may kimchi kami sa ref dati. Tapos yung samgyup ka na samgyup. Mahilig ka mo sa kimchi, very ako dyan. Very chef ako masarap yung kimchi nila, yung spiciness, yung ganyan siya. Very critic ako sa kimchi. Pero dati, tsaka yung may kimchi na may lutong pa, di ba masarap yung mga ganun kasi. Crunchy yung veggies. Tapos sasabihin ko pa minsan, ang sarap ng spiciness ito, very Korean. Yung kala mo naman nakatikim ng totoong Correct. Ganun. Actually, yung mga ganyan, yung mga kimchi na, yung hindi yung kimchi, mga fermented na mga pagkain. Parang, ngayon ko na-realize, ang sarap ng kimchi sa adobo. Ano yun, kahit na, yung basta pritong isda. Alam mo yun, parang ang sarap yun sa lahat. Hindi lang siya pang Korean talaga. Yung laing, yung ganyan. Parang, ano ba to? Tapos pero ngayon, grabe, ang sarap ng laing. Actually, yung gulay, dati kinakainisan natin yung mga bata tayo. Ako, sa inyo hindi ko alam. Pero sa akin, ampalaya. I hate ampalaya. pero ngayon, wala. Kain ka, pag tumatanda. Favorite ko, ampalaya. Feeling ko pag tumatanda kasi, di ba? Kain dapat ang gulay, mga ganun. Nagpe-prepare. Tsaka yung mga salabat, parang, pero ngayon, magsalabat nga tayo. Parang, hindi, masarap yung salabat talaga. Lalo na yung sa masahihan. Sa Blue Water Spa. Hindi, sa The Spa. Sa Trinoma. The Spa lang pala name. Oo, ang sarap ng salabat doon after magpa-food spa. Naku, Mike, expired na ata yan. Gamit yung regalo hindi pwede mag-expire. Walang expiry date. Walang expiry para daw may discount, lagyan ko doon ng expiry. Walang expiry. Joke lang. Ba yan? Uy, magamitin mo, Mike, sabihin mo sa amin kung masarap yung salabat sa The Spa. Kasi sobrang sarap ng salabat doon. Sa Trinoma lang ba na branch to? Trinoma branch lang? Hindi, kahit saan. Kahit saan. So kahit saang spa? Kahit yung pinupuntahan ko. Kahit saang The Spa. Hindi yan, Kung anong spa na naman pupuntahan mo, hindi mo magagamit yan doon. Ay, hindi ba ito pwede? Edit nyo yan. Bakit? Ano yung favorite mo dati? Isipin nila nagpunta ako sa ano. Blue Water Day. Blue Water Day Spa. Blue Water Day Spa ba yan? Hindi ba yung mga spa naman na gano'n? Hindi naman yung I've been there a lot. Saan nga yun? Yung may sinihan. Di ba yun yung Blue Water Days? Yung may sinihan. Saan yun? Yung pwede ka manood habang nagpapa-food spa ka, pwede ka manood ng sine. Talaga? Wala, sarado na yun. Sarado na yun, Jed. Pero sobrang saya nun. Hindi, meron yan dati sa Tomas Morato. Sa Morato, dati nung tumatakbo ko nung nagpapatrain kami ng 21K, di ba may long run kami pag Saturday. Yung training namin na long steady run or long slow run, parang ganun, LSD. Tapos ang requirement sa amin, nung papamasahe kami ng Sunday. So doon ako nagpapamasahe sa Blue Water Day sa Morato. Kasi nga, may movie. Hindi doon sa movie. Hindi sa movie. Ano talaga siya? Yung nasa solo ka lang nasa room. Sinihan.
Hindi, wala sa sinihan. Nasa solo room ka lang. Kasi ako lang mag-isa lang nung magsini pa kami. Ako pag nagpapa-foots pa ako doon, as in, nasa cinema, mini cinema kami, tapos sabihin ko lang, Oo, kasi foots pa. Ako, massage. Sorry. yung full body. So, Sorry, hindi naman sorry. pwede sa sinihan. foots Naka-brief lang pa ako pa. tapos nanonood doon na sinihan. Nakakaloka ka Foots naman. pa pala yung akin. Sorry, foots pa kasi akin doon. Anyway, yan Lia, sana nasagot namin ang mga Layo question. Ang natin. question. Oh my God. Napunta na sa spa. Sorry, Go. Lee. Sorry, pasensya na, Lee. Next question. Yeah. So yun ang mga questions niya na nasagutan namin. Nakakatatlo na tayo. Sa pagbabalik ng Siligang sa Gabi, mas lalalim pa ang tanungan. Kaya dyan na muna madami kayo. pa pala. Ay, tapos na Yes. pala. Okay. Babalik ang Siligang sa Gabi after this quick break. Maayong adlaw mga ka-okra! Kini si Shimron Suarez, gikan sa Queen City of the South, Cebu! And I love Siligang sa Gabi, the podcast! Break time muna sa Q&A. Time for our members shout-out! Hello to the certified Ka-Okra Pro and Pro Max members on patreon.com/Siligang sa Gabi. Take it away, Mike Tan. Yes! Hello to our annual members na nakakuha ng 1-year membership with 15% discount. Yes. Oh guys, may 15% discount pag nag-annual member na kayo. Correct. Hello kay Joanne, kay Corinthia, kay CS, kay Jeray Gulay, kay Aki, kay Jean, kay Marky O, kay Sheena, at kay Ninang Carla. Hi guys. Ito naman ang mga members natin na naka-monthly membership. Hello kay Insect Bites, Hazel, Milin, Farmers, Sarah, Rai, Bera, Motherlai, Jonathan, Mosh, Lulu, Chino, Trisha, Ashley, Nurse Camille, Pris, Ichigo, Kathy. Hi Puto. guys. At hello naman sa inyo, Dar, Marlene, Ferrer, Rams, Letos, Oreo, Zyron, Vida, Margaret, Jeremy, John Carroll, Lemon, Jermaine, Saitel, Nix, Marnil, Joseph, Kirby, Manags, RJ, Valerie, JP, Christian J, Mama Batong Bakal, ni Rio, Moana, Primrose, Maida, Chloe, Diana, at Donna, at kay Jay. Hi guys. Hi guys. And hello din sa inyo, Cassandra, Ren, Aid, Kat, Dayan, Jimil, Jennifer, Shaula, Ate A, Mads, Franklin, Zarina, Gio, Aiko, Moy, Kims, Bernice, Nora Lee, Jenny from the Block, Emma, Maria, Wilma, Cecil, Belle, Shane, Sheila, Manzo, and Dave. Hi guys! Hello sa inyong lahat! Thanks sa lahat ng members natin dahil sa inyo meron tayong once a month live recording na mangyayari sa end of June. At sa end of June baka yun na rin ang ating Quiz Me 3. Kasi diba bagong quarter na. So baka yun din yung date ng Quiz Me natin. So abangan nyo yan. Pwede kayong sumali doon. Ang Quiz Me available sa lahat yon. Pero yung live recording available for Ka-Okra Pro Max only. At dahil din sa inyo nakakatulong tayo sa ating chosen organizations dahil part of your subscription ay sinashare natin sa kanila. For the month of June, napili natin ang Child Hope Foundation who promotes the welfare and protect children's rights lalo na yung mga street children sa Pilipinas. Kaya mag-subscribe na kayo sa patreon.com/Siligang sa Gabi at make sure na Pro Max or Pro ang membership ninyo. Okay? So go na kayo. Anong pang hinihintay? Huwag na magpatumpik-tumpik. Go. Mag-member na sa patreon.com/Siligang sa Gabi. Idiretso na natin ito sa i-shoutout sa gabi. Pero ang i-shoutout natin ay special kwenta ng i-shoutout din ha. So ito na ang ating i-shoutout sa gabi. Go Isha Alright. May. Ang ating shoutout ay nanggaling kay JL Luna. Sabi niya, hello From Siligang. Instagram, JL, tama ba? sorry. From Instagram, yes. Yeah, Instagram. JL Okay. Luna. Sabi niya, hello Siligang. Hi! Ako po ang number 1 fan nyo sa Kamanava. Ha 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 ha. Pak. Naku Saan yung Kamanava? Hindi niya alam yung Mike, ano ang Kamanava? Kamanava is a kind of cake that is bought in the Kasama. Bonitos. Ay, di ba Sa yan? Don Mali. Bonitos. Mali. Kamanava cake. Mali. Ano ang Kamanava? Sige, tingnan natin ang knowledge nyo. Kamanava is a song by Christina Aguilera. Kamanava, baby. Mali. Hindi ba? Mali. Lugar. Kamanava. Lugar. Yes. Okay. Ano Kasi yung siya na Kamanava? JL, nandito pala tayo sa first sentence. Ano ang Kamanava Kamanava? nga? Kamanava is composed of the following. Yes.
Parang nag-google ka. Wala. Hands up. Caloocan. Malabon. Yes. Navaliches. Navaliches. So ano ngayon na? Naikabite. Navotas. Tsaka Valenzuela. And Valenzuela. Kamanava pala yan. Yes. Hello sa mga taga-Kamanava. Hello sa inyo dyan. Sana hindi kayo bahain this year. Laging binabaha dyan ba yung dyan, diba? sa balik-balik? Tama ba? Or sa Dagat-Dagatan? Hindi ko rin sure yung mga specific lugar. Yun lang alam ko 4. Tapos yung gawaan ng plastic diba sa Valenzuela. Kaya yung mga best friend nyo baka dyan ginawa. Grabe. Yun talaga yung gawa ng plastic. Yun talaga yung number 1 nilang kinabubuhay doon. Gumagawa sila ng yung mga orokan, yung mga ganun. Doon ang planta nila. Uy, matibay naman ang orokan. Correct. Kamanava area. Okay, mabalik tayo. Mabalik tayo kay JL. Grabe yung haba. Sa Kamanava. Haba. Dami. Ito na. Uy, dami kong punchline doon. Entrance ka ha. Si Tony. Si Tony hirap Dita. pagkasip ha. Si Tony Dita tawang-tawa sa'yo. Batiin mo naman siya. Miss Tony Dita. Naku ha. Sabi ko talaga sa'yo. Minessage ko siya. Sabi ko humihingi ng 500 si Mike sa'yo. Gcash mo na lang siya. Go. Sorry JL. Ano ba yun? Napasipan tayo. Ito na, teka. Ito po ang kwentong tanong ko. Ay, kwentanong ko. Ano talaga? Ito po ang kwentanong ko. I don't know if nakwento na po ninyo ito sa Patreon. But I wanna ask po kung paano po nag-umpisa ang pagkakaibigan yung tatlo. Or wait, magkakaibigan po ba talaga kayo? Buti na-realize sabi mo niya. yan. Buti na-realize mo yan. Yung question parang hindi number 1 fan ng Kamanava. Baka kasi bagong listener. Ikaw bagong talaga. listener ba? Sige. Feeling ko bagong kakatune in na lang. I'll give chance to run. Give chance to run. Teka, tapusin ko na to. Thank you so much po for your weekly dose of good vibes. Nairaos ko ang first year ko of med school sa tulong ninyo. Wow. Kung baka kilala niyo yung hinahanap mo. Uy, send ako sa yung picture. Hindi kaya siya yan? Sana. Mike. Baka siya to. Oh my Teka. God. Ay, hindi. Pati ng ngipin. Tingnan mo na ng ngipin. Pero pareho sila may salamin. Parang naghihiraman sila. Baka jowa sila. JL, may kilala ka ba? May isisend sa'yo si Mike na picture. Baka kilala mo. Sana hanggang sa specialist na ako ay nagpo-podcast pa rin kayo. Ilang taon ba yun? Yung hanggang maka-specialist? Hindi ko rin sure. Grabe. Pero yung first year na med school, after ng pre-med yun, di ba? So, nasa year 5 na siya na kanyang medical school journey. Oo, okay. Congratulations, JL. Yes. Salamat sa iyong DM. Paano daw tayo naging mag-start magkakaibigan? Shucks. Wala kang pakialam dun, JL. Wag mo na... Charot lang, JL. Wag mo nang tanong. Hindi, yung una... Pandemic nga. Hindi, tsaka magkaka-work tayo sa ABS. Kayo muna. Kayong dalawa muna. Yung talaga yun. Magkaka-work kami sa ABS. Nagkikita-kita na kami, pero hindi pa kami sobrang friends noon. Correct. Acquaintances. Tapos nauna kami ni Isha na maging friends kasi yung common friend namin si AU lumipat dun sa floor namin. Kaya parang si Isha, lagi na rin siyang pumunta sa 8th floor. Diba? Hindi, parang si A ang lumipat sa amin. Oo, napunta sa 10 si A. Okay. Tapos tuwing bumibisita sa amin si A, kasama ka. Yes, sumasama ako. Yes. So, naging close kami ni na AU tsaka ni na Isha. Bigla na lang kami kumakain sa labas. Ganyan, normal na office mates. Bigla kami naging friends. Tapos si Mike, nung nasa 10th floor na rin ako, nagkakausap na kami ni Mike. Pero nagkaka-work na kami ni Mike ng bahagya noon. Na parang pag mga corporate projects, ganyan. Pero nag-start talaga na close na kami nung pandemic. Pandemic. Kasi yun yung
na-shutdown kami. So may common struggles kami lahat nun. Tapos naka-lockdown. Tapos simula na nag-lockdown kasi weekly kaming nag-Zoom call with other friends namin sa Every Landing. Friday. I remember those. So And kaya nights. weekly lagi kaming tuwing Friday meron kaming tinatawag na ululan sessions. Okay. Yung ululan, Ululan as in talaga. magrarant lang kami, kami, maglalaro ng Among Us, mga ganyan. Mga kung ano ng games sa internet, ganyan. Tapos yun, Therapy. yes, naging therapy namin ang isa't isa ng pandemic. Hanggang sa pinanganak yung podcast na kaming tatlo, weekly na kaming nagre-record kasi doon nag-start yun. Correct. Kaya yun yung sagot sa sinasabi ni Mike na parang hindi ka daw ka-okra fan kasi nabanggit namin several times. Pero baka nga kasi bagong listener siya, baka ka-discover niya lang sa atin. So, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Benefit of the doubt. So, maraming salamat JL. At dahil dyan sa i-shoutout natin, naka-question 4 na tayo kasi pang-apat na question yung kay JL. Okay. By the way, kung gusto niyo magtanong pa na magtanong sa amin, go lang, magtanong kayo. Mag-DM kayo sa amin, mag-email silikangsagabi@gmail.com or @silikangsagabi across social, or kung gusto niyo magpa-shoutout, isend nyo lang yan sa amin lahat. Babasahin namin yan dito sa i-shoutout sa gabi. Okay? Correct. Back to the episode kasi marami pa tayong tanong na kailangang sagutin.